Oh, mahigpit. Higpit talaga. As in. Oo nga. Masikip po yung makina nyo. Parang umano na uto. Drop it. Okay. Service natin ngayon sa Alapan 1B. Sa somewhere doon. Dating customer na si Ma'am Feli. Nagpa-timing ng si Rupa 747. Tapos ngayon, yun pa rin ang paggagawa niya. Ang problema naman ngayon, ayaw tumaas yung pressure hook. So pinabidyohan ko kung paano yung tinutukoy niya na ayaw tumaas ang pressure hook. Nabidyohan niya naman, kaya lang gusto ko kasing makita sana yung mga connecting dun sa likod. Kasi baka may putol. Tapos tinanong ko na rin siya kung may putol pa, may napansin siyang putol, wala naman daw. So, ayun. Ngayon, hanggang ngayon, hula-hula pa rin ako kasi bihira mangyari to na bigla na lang ayaw tumaas yung pressure hook ng si Rupa. Nung siguro last month, may na-encounter din ako na Kingtex, yung kahawig ng Juki na 2300 series. Actually 2400 series kasi self-oiling na tong Kingtex na overlock. Tapos yun din ang problema, ayaw tumaas ang pressure foot. So may lumuwag sa likod, tapos nawala na sa setting, kaya hindi na sumasama yung pressure foot sa pag-angat pag inaapakan yung pedal. Ngayon, hula ko, pwedeng doon ang problema. Ang malala kapag merong bali na pyesa, so hindi natin magagawa. Pero lang kung merong malapit sa kanila na welding shop, nare-remedyohan yung bali. Okay, tapos isa pa, baka dun sa pin, usually kasi may problema yung pin ng si Rupa dun sa, yung pin na tinutukoy ko dun sa may pressure hook orb, yun usually ang problema ng mga si Rupa. So ayun, sa high speed naman pakakalikot niya rin, pero papapalitan niya lang yung capacitor ng motor. Pero meron na raw siyang capacitor doon na naka-ready. Kaya para mangyari, pakakabit niya lang. So tingnan natin kung yun nga. Minsan kasi may yung customer hindi alam talaga kung ano ang problema ng makina. Sinabi niya lang na ganon. Ngayon, itetest natin, susubukan natin. From this point, nanguhula tayo, and then malalaman natin mamaya kung ano ba talaga yung problema ng makina, at saka may papakita ko sa inyo kung pala rin tayo kung maaayos natin yung makina. Ayun. Okay, so mamaya po ituloy natin tong ating video. Stay tuned. Bye bye for now. Ayun, si Rupa 747. Napakan yung pressure foot. Ito. Ayaw nga. Ayaw umangat. Ito. Ano kaya na pwedeng naging dahilan na ayaw umangat yung pressure foot? Kaya ako baka may nabali na pyesa. Mukhang wala namang bali. Dito. Makalog na masyado. Pero kailangan din siyang palitan, sir? Hindi, mukhang wala naman anong papalitan yung makina? Mukhang wala naman baling pyesa. Baka meron lang nawala sa setting. Ayan, alamin natin. Baka ito siguro yung setting nitong pyesa na to, baka nawala. Ito, yung pyesa na yan, isiset natin yan. So itong pyesa na to, wala sa setting. Ayan, yung isiset natin. Malamang dito lang yan sa screw na to. Lumuwag siguro to.
Kasi dapat to may gumagana yung tukod eh. Kasi kung hindi gumagana yung tukod, pag-apak ni ma'am, sagad na bababayan yan sa pupwersa to. Buti nga to hindi nabali or kumabyos. Kaya ito, todong bababa. So lumuluwag yan dito. Dapat gumagana yung tukod kung set screw na to. Okay, ayusin natin yan. Anong high speed nyo ma'am? Anong nangyari? Kapasitor po. Ayaw mag-start. Yung kapasitor niyan, ito yung bago. Ito yung tinanggal. Ah, sino nagtanggal? May mekaniko din akong tinawag. Tapos, tinanggal niya. Sabi ko, wala pa naman tayong pangpalit dyan. Bakit tinanggal mo na? Pagkabili ko, hindi na rin bumalik. Saan kayo nakabili? Sa online po yan. 400. So, pares na rating. Tama lang naman, no? 14,400. Yung pampalit nyo, yung papalitan, 14,400 din. Hindi match? Match naman ho siya. Sige ho, isusunod natin yan mamaya. Kuhanin ko lang yung aking ano. Gamitan natin to ng Allen. Siguro itong malaki. Siguro ito. Pangalawa sa malaki. So pag open nyo nito, malaman nyo kung maluwag o mahigpit. Oh, mahigpit. Higpit talaga. As in. Sakto na higpit niya. Pero medyo kulang. Dapat kasi ito talagang mahigpit. Okay. Salam. O dapat ito, nakakawit siya rito sa ilalim. Dapat ito. Yan. Turo natin ang screwdriver. Dapat ito, nakakawit siya dito sa ilalim nito. Yan. Kawit ito dapat dito. Para umangat yung pressure foot. Pag kumilos ito. Tulad yan. Yan. Pag tinignan nyo sa position na to, yan. Sisinaran nyo. Dapat makikita nyo na kumakawit yan. Yes, na yan. Diba? Nasa ilalim na kasi. So yun lang. Mahirap din mag-video kasi wala akong paghahawak ng dito. Pero pag ganyan yung sinili, nakikita nyo na. Pag pinasok mo yun. Focus ng camera natin. Yun. Hindi o. Dapat kakawit siya. Ito. Sakto naman. So dapat lugan nyo muna to. Yung set screw na to. Maluwag na yan, siguruhin nyo lang na maluwag talaga.
Ayan. Ayan, maluwag na. Tapos, ito siguruhin na nakataas. Ayan, ano. Ayan. Check nyo rito kung nabangga na. Pagka hindi pa, check nyo yung kadena kung walang clearance. Ito, katulad to, walang clearance. Banat na kagad yung kadena. So, lagyan nyo ng clearance. Baba nyo ng konti itong hook nya. Baba nyo ng mga 2 pulgada. 1 hanggang 2 pulgada. Yan, libre na tong kadena. Kaya naalog na. Hindi na banat yung kadena. Tapos pag angat nito, itong lever na to, aangat siya, tutukod na siya dito. Ito yung pinakatukod niya. Yan. Ito, tulak niya pa pataas. Tapos siya kanya to higpitan. Provided na nakaset kayo rito. Tapos ibaba nyo pala yung karayom din. Pag nakababa yung karayom, nakalubog ang ngipin yan. So yung pressure foot nakalapat sa plato. Tsaka nyo nahigpitan ito. Pero habang inihigpitan nyo yan, dapat ito tinutulak nyo pataas. Hindi pala ito. Ito pala. Tulak nyo pataas. Kasi pwede yan nakababang ganyan eh. Pwede yan tulak nyo pataas. Tingnan natin sa side view. Ayan. So tumataas pa siya. Kahit na mga 2 hanggang 3 mm, malaking bagay na rin yun. Habang nakataas kayo dito, higpitan nyo na yan. Pahihigpitan ko lang. Kung na gumawa sa inyo? Diyan? Erwin Lagsik. Hanggang tanggal lang siya, hindi na binalikan. Pero ayan, hindi yan inano, ito lang. Oo. Kasi, di ba nag-chat ako sa'yo dati yung ano, yung hindi na siya nang pag-itahin natigil. Tapos, ayun, naikita kasama na ko to. yun sa trabaho. Kasamahan nyo sa trabaho. Nag-offer siya, tingnan natin daw. Pinapunta ko. Okay. Hanggang sabi niya, kapasitor daw. Tinanggal niya. Sabi niya, kaya tinanggal ko yan para pagbili mo, if kailangan daw i-match. Baka natin. Oo. Ayun na, naangat na. Alright. Bigla na lang ho itong ayaw tumaas. Itong kadena niya, bigla na lang ayaw tumaas yung pressure foot. Pero wala kayong naalala na may in-adjust kayo rito sa kadena niya. Kasi sagad do eh. Nakasagad siya eh. Sobrang banat eh. Banat siya. Kaya siguro nasobrahan niya naman ng apak. Kaya na nasobrahan ng apak, lumuwag siya dito sa tornilyo na to, sa may shafting. So ganun ang nangyari. Baka ho na-adjust yung haba ng kadena. Kaya nangyari yan. Kasi hindi ho mangyayari yan kung wala namang putol na pyesa. Nasobrahan pag-apak? Oo. Ay bakit? Nasobra ng banat yung belt, yung kadena. Kaya pag-apak nyo, nasobrahan din ang apak na. Pagaganahin nun natin itong tukod niya kasi hindi pwede na hindi gumagana yung tukod. Okay. So adjust natin itong tukod niya. Meron itong lock nut. Doon ito yung lock nut niya. Open mo na yan. Tapos ito ilulubog natin. Sakto lang na makaangat yung pressure foot. Ng mga ganyan. Ganyan lang naman dapat ang taas ng pressure. Hanggang ganyan lang. Oo, kasi pag sobrang taas din yan, tatamaan siya ng upper looper.
pag nagkamali kayo ng apak, napagsabay nyo yung pressure foot, ng apak at saka yung pedal, pag nakataas yung pressure foot nyo, pinantar nyo, tataas yung upper looper, magbabanggaan sila. Mababali yung upper looper nyo or yung pressure foot nyo mababali, mabibiyak. So, pagaganahin natin yung tukod nyo. Lalo na pag puti. Yung langis po, kaya ho napunta dyan yung langis. Kasi dapat ho talaga, kaunti lang naman yung nagpupuntang langis mula rito, papunta dito. Kasi may mitya lang ho yan. Meron lang siyang oil wick. Ngayon, kaya lumalabas hanggang dito yung langis. Dahil na ho yan sa mga dumi. Gumagapang na ho yung langis dun sa dumi na hindi nalinis. So, kailangan lang po niya linisin. Ayun o, maraming dumi doon sa loob. Ang maganda pa linis, kuha kayo ng brush, ng paint brush. Yung maliliit lang para yung masundot niya yan. Tapos, hihipan nyo lang. Yun, kasi wala naman tayong compressor dito. Yun lang ho. Mapapansin nyo yun, mawawala na yung tumutulong oil dyan. Kasi hindi rin po pwedeng patayin yung mitya na yun, yung gapangan ng langis mula rito papunta dito, dahil pag ito naman natuyuan, patay. Nakatumirik ko yan, papalit kayo ng pyesa. Kailangan talaga idalo yan. Oo, gumagana dapat talaga yung oil. Yan, medyo marumi. Tapos mga natambay ho to ng ilang buwan? Mga 2 buwan? Mga 8. 8 buwan? Halos 1 taon. Hindi, baka lang. Yung mga nandito na oil, baka sa sobrang tagal, gumapang na yun sa kaya ng paggamit nyo ngayon. Meron ng langis dito. Noon yun sir, di ba inayos mo yan? Tapos may tahi ako noon. Yun, nakalipas lang 1 linggo, yun, nagdumi na yung gawa ko. Kasi natapos yung natapos yung langis. So, ang maganda ko doon, alam nyo na may doon pumapasok na langis dito. Yun lang, linisin nyo lang. Dito lang naman kayo naglalagay ng oil no? Dito lang. O-open nyo to, tapos dagdag dito. Tapos, every 6 months, kalahating baso na oil. Yun lang ho ang dapat. Okay, open ko lang ho to. Kailangan. Paano paglagay dito po? Paano malaman na walang may langis pa siya? Ito kasi ang silipan ng level ng langis. Ayan meron siya diyang parang float. Nalutang lang ho yan doon sa ibabaw ng pag inalog nyo itong makina, naalog din ho yun. Kasi nakalutang yun doon sa tangke ng oil. Ngayon, meron ng 2 guhit yan. Dapat yung kulay pula na bilog na yung sa loob na nalutang, nasa gitna lang. Pero ang nangyari hindi accurate yan. Kasi yung float niyan sa loob, pinapasok din ng oil yun. Kaya nalubog din yun katagalan. May problema Paano po pag malagay tayo? Saan natin aangatin yan? Ganito nga ang nangyari. Since na hindi accurate yan, dito na lang kayo maglalagay lagi ng oil every 6 months. Ang tigas So open nyo to. Hindi na yan nabuksan Hindi nyo na na-open to? Oo, ikaw lang nag-ano niyan. Hindi na nabuksan. Ang tagal nyo na pala hindi naglagay ng oil. I-open natin yan ngayon. Tapos, every 6 months lang kalahating basong oil. Yun ang pin. Kasi yung oil nag-evaporate. Nag-evaporate yung oil. Diyan ilagay. Open nyo to. Lagyan nyo na, tansya kayo ng mga kalahating baso. Ito, lagay ng shampoo yata to. Siguro hanggang dito. Yan, kalahati lang nito. Lagay nyo dyan. Tapos, tandaan nyo kung anong buwan kayo naglagay. After 6 months, lagyan nyo ulit. Hindi pa yan nalagyan simula pagbili ko Huwag nyo muna lagyan. Mamaya papatakbuhin nyo yan. Tingnan nyo kung nagpa-pump dito yung oil. Pag meron pang nalabas dyan, meron siya. Oo, meron siya. Kasi pangit naman masobrahan. Makikita nyo rito na apaw yan dito pag sobra na sa oil.
Ngayon lang ako ang ano, kasi ito hindi na accurate yan, lalo na pag matagal ng makina. Unless na, bawa, every 2 years, nagpapa, kayo, cleaning yan sa ilalim. Pagka na-open kasi yan dun sa oil tank niya, malilinis din yan, mapapagana din yan. Kaya lang, pag nagpa-overhaul kasi kayo, mahal din eh. Pinakamurang overhaul 1.5 eh. Pagka sa mga home service na mekaniko, pero pag sa shop 2.8 ho, 2.5 ang overhaul ng mga aging doon sa Abad Santos. Pero depende rin sa shop doon Okay, kuha lang ako ng size 7. Size 7 pala yung lock nut sa ilalim. Ito naman size 6. Subukan natin size 6. Ay, hindi. Ito yata size 7. Baka yung sa ilalim size 8. Ito size 7. Ibabaw. Ito naman sa ilalim. Pareho yata ang size size 7 pala pareho. Mukha kasing malaki eh. Okay. So yan lang, ibababa nyo lang to, palulubugin nyo. Ito, palulubugin nyo para tumukod dun sa ilalim. Ayan, para may tukod siya ron, para hindi masagad yung paglubog nito. Babayan muna natin yung lock nut. Tapos ayan, tsaka natin palulubugin to. Ayan, ang layo na pala Tapos paka natin yung pressure foot. Tingnan natin kung aangat pa. Maangat pa. Pero taasan natin ng konti. Atras natin to, paangatin natin ng konti ito. Ayan. Ayan, pwede na yan. Saan na ba? Hindi pala nakikita, sorry. Ayan. Pwede na yan, angat na yan. Maisubo nyo lang yung tela. Tapos, i-steady nyo to, hawakan nyo to, higpitan nyo tong lock nut. Ganyan. Yan. Yan lang, pag nahigpitan nyo na yan, goods na yan. Kailangan ko lang kumuha ng pangontra na size 7 dito para hindi kumilos. Ito sa ilalim. Tapos ito naman sa ibabaw. Okay. Alright. Nalagid natin yung taas ng pressure foot. Paka natin ito. Ayan. Sakto lang Sakto lang na ipasok yung tela. Goods na. Ito naman tayo sa high speed. Pwede na auto testing. Testingan natin? Oo, testing nyo na muna habang ginagawa ko yung high speed nyo. Iyon itong high speed ay kakabit lang yung kanyang capacitor. Oo nga, ayaw nga mag-start. Subukan natin. Capacitor yan Oo. Subukan natin i-manual start. May switch na.
Ayaw pa rin ah. Yan. Ayun. Ubod ng bagal yung ano niya. Starting niya. Pero nag-start pa rin. Baka ho maganit na yung ang ano nito, bearing. Pati ho ba to na tambay ng 8 months? Oo. Dapat to pina-under nyo every month. Nung tinanggalan niya ng kapasitor, tinanggalan ng kapasitor, hindi ko nagagamit yan, matagal rin. Kaya pala. Kasi yung ano ho, yung motor natin, meron ho yung bearing. Kapag yung bearing ho, hindi yun napaandar ng kahit na 2 months, nag-i-stuck din ho yun, natutuyo yung ano niya, yung grasa. Kaya, kaya dapat pinaandar siya kahit na once a month lang. Ganun ho mangyayari. Eto, medyo maganit na nga yung bearing niya siguro, kaya nahirapan talaga siya mag-start. Kaya rin siguro bumigay yung capacitor nyo. Nung after 8 months, nung pinaandar nyo na, nahirapan na yung capacitor i-start. Hindi kasi nung may tahi pa ako noon, namasukan ako, may tahi din ako, nagtatahi ako dito sa bahay. Tapos, pag itahi ko, naandar naman siya, pero pag itahi ko, natigil. Kaya yun ang reklamo ko. Tapos sabi ng kasamahan ko, subukan daw niya, tingnan ko niya. Capacitor na nga. Sabi na capacitor daw. Sige, open natin to. Kailangan niya yorong. Kahit hindi na. Kitang-kita naman eh. Ilaw lang. Kailangan natin ng ilaw. Okay? Hindi ko gumagana to pag naka-off? Oo, nagana pa yan. Nagana. Binunot ko nga pala. Okay, si Miming. Sali kaming. Miming? Si Miming sasali daw. So, open natin to. Bakit pangit? Ay, kailangan ho pala natin talaga iusog. Yun, oh. Bakit to? Nawalan pala kayo ng gawa? Ang tagal naman, 8 months? Kasi nasira na nga yan, kaya hindi ko na pinakialaman, baka malalo pa. Lalo pala pag hindi. Ayun. Thank you. Lalo pala pag hindi pa andarin. Oo. Para masisira. Kailangan pa andarin pala siya para maano yung natutuluyan. Hintin muna natin. Di bala ng madilim, huwag lang tayo makuryente. Yung isang kable. Ilawan natin. Yun o. Ito yung sa capacitor. Yung puti na to. Tsaka itong dilaw na to. Kasi natin itong dumi. Tapos kabit natin itong bagong capacitor. Ito i-tap nyo dyan. iikot na lang siguro, sir. Kabilang. Hindi, okay lang. Kitang-kita naman ho dito. Pag ganyan lang ang tap, regardless, kahit magkabaliktad, walang problema. Basta itap nyo dyan sa dalawang yan. Okay, itatap ko lang. Wala ba? Ayun. So, yan na. Nakatap na. Nakapacitor. Tap nyo lang ng paganyan.
Ganyan. Tapos, kabitan niya ng cup. Katulad nito. Ito yung dalawang cup niya. Yan, nakakabit na yung cup niya. Ito. Iano nyo lang yan eh. Ipipihit nyo lang yun na parang screw. Para lang kayo nagtakip ng ano, coke mismo. Yan. Tapos, kung meron siyang ganito, itutornilyo nyo yan dito. Pag ganyan. Yan, pag ganyan. Tutornilyo nyo. Kailangan talaga. Ayan, nakakabit na po. Yan lang po pagkabit, tutornilyo nyo lang pag ganyan. Make sure na hindi siya tatamaan ng takip dito or dito. Tapos tama yung higpit niya, wag sobra kasi para lang hindi kumalugto sa loob. Kasi nagba-vibrate yung motor. Tsaka niya isara yung takip. Yan. Iyon o. Okay. Ito yung isang tornilyo. Hirap. Ayan. So, nakatornilyo na. Nakatakip na siya. Tornilyohan ko lang din sa kabila. Ay, ikaw hindi ka nakaano yan kasi busy. Marami ka bang customer? Sakto lang ho. May ano ka sarili kang shop sa inyo? Wala na po. Dati ho dyan sa Paliko. Sa bahay lang ako ngayon. Yung iba naman doon dinadala sa akin. Tapos, yung iba naman na dating customer, nagpapa-home service na lang din. Matawag na lang din pag may kailangan makina. Ngayon, subukan natin kung mag-i-start siyang kusa sa sarili niya. Switch on natin ito. Yun. Okay. Start siya sa sarili. Tapos, testing natin ng ilang minuto. Kung hindi uusok, hindi walang problema. Pagkatapos niyo pa i-testing yan, sunod nyo naman to. Hindi ko na i-off para ano siya, lumambot ulit yung bearing na motor. Yan, i-testing na ni Ma'am Belly. Pati pala yung mga sinulid niya, tanggal lahat, ano? Oo nga eh. Talagang bakasyon siya ng ano, 8 Kasi months. pag mayroong sinulid kasi, lalaroan ng mga bata pag wala ako, patakbo-takbuhin. May mga bata ba rito? Maliliit? Oo, yung mga mga apo ko. Oh. Tapos may mga pusa pa. Ito, natanggal na pala, ano? Kalbo-kalbo. Kapit natin to. Pero pwede na ho ito huwag gamitin eh. Kasi minsan dito lang nabubuhol yung sinulid. Oo, kaya nga inano ko yun Kaya, kasi yun ang kapit. papakapit ko sa'yo kung pwede ba yan ikape? Pwede oh, kaya lang yun nga ang problema. Minsan dyan pa nabubuhol yung sinulid. Ano nangyari? Yung mga prutas nito. Pero bago nyo to itambay, ano, na gumagana siya, tumatahi, kumbaga. Oo, nagtatahi naman. Pero ewan ko lang kasi, matagal na kasi yung nakatampay yun. Kasi ito, matagal na rin. Ang problema ito. Ito, may problema rito. Ayusin natin to. Kawawa naman. Hindi naka-align yung pitman rod. At ito, trasado yung apak. Sige. Ayusin natin ang forma nito. Ayan, dapat ganyan. Ka-align. Tapos yun ang forma niya. Para hindi atrasado. Basta langisan nyo rito. Langisan nyo rito. Para hindi maingay. Katulad yan, no? Maingay, di ba? Pag nilangisan yan, tsaka dito, wala ingay yan. Meron kayong oiler test?
Ha? Oiler? Yung pinipisil na oil? Oo. Asaan? Oil na ano, yung... Ayan, oil na. Ito lang gamit niya. Pwede na to. Sausaw na lang natin. Wait. Natin. Meron pa rin. Ito naman. Ang isa naman natin ito. Pala yung kabila, yung tenga, hanggang sa mawala yung ingay. Kasi pag hindi nyo rin nilamisan yan, nakukuhan siya, lalalim yung uka, lalo na dito kasi ano to, pedal to eh, dyan nakasampa yung paa natin. Yun o. Nawala na yung ano, parang naiibit na daga. Kapasitor talaga ang Opo, kapasitor ang naging problema. Ayan, tahimik na. Hindi na narinig ng kapitbahay. Parang may daga dito. Naiipit. Ay, yun lang. Hintayin lang natin si Ma'am Peli na ano, ma-testing niya yung overlock. Kasi nahugot lahat na sinulid. Napulpulan kasi yung mga butas. Tsaka yung sinulid nyo, may ano na rin, madumi na din. Marami na rin siyang ano. Ito pala, patakboy natin. Ay, parang masikip. Oo nga. Masikip po yung makina nyo. Parang umano na huto. Masikip yung ikot niya. Baka humalagkit na yung oil nito. Tingnan natin. Nahinto yung motor eh. Oo nga. Magkano na po kayo rito? Mag-change oil. Mag-change oil na kayo. Malagkit na yung oil niyan. Oo, alisin to. Tapos kailangan makabili kayo ng oil ngayon. Kasi hindi nyo ito magagamit. Titigil at... Anak, anuhin mo nga muna po habang nandito pa si Kuya. Oo. Kahit ito diesel. Ano, tanggalin mo itong langis. Para maano. Hindi. Ako na magtatanggal. Tapos ano, bilhin na lang. Meron mo ba kayong oil? Ayun lang. Ito, hindi ko kasya yun. Dapat to, ano, kahit 1 litro na diesel. Pabili kayo. Nak, bumili ka nga muna doon, nak. Kasi titirik ko yung motor. Tama, yung motor. Titirik ko yung motor. Pagka ginamit ko ito. Nahinto eh. Meron naman yan sa hardware yan. Oo, sa hardware ho, yung paint thinner, pwede ho yun. Oo.
paint thinner. Oh, pwede daw yan. Yung sa bilog, Isang litro lang. hindi, kahit na ano lang ho, 2 bilog. Tag 50 yung isang bilog eh. Bili kayo ng Kuya, para... Bili kayo ng 2. Kulit na. Malayo yan si Kuya, imos yan. Ayan ang maganit. Maganit siya. As in, kumbaga, sa normal na ikot nito, compare nyo tong ganit nito, parang 3 times ang ganit niya. So, titigil talaga ang motor dito pag ginapakan. Taga-flashing natin siya. Alisin yung lumang oil, alagyan ng bago, tapos paakatin natin doon yung oil para mag-circulate dito. Yung bagong oil, yung diesel, which is diesel, para ma-flashing siya. Ayan, naakit pa ang oil niya. Ha? Naakit pa yung oil. Pwede ba ito yung malaki kasi, okay na ba to? Kasi damit ng aso yung gawa ko eh. Kailangan makitid lang ang tahe. Oo. Hindi gawin nyo lang 3 threads. Alisin nyo rin yung karayom sa kaliwa. Lipitan kaya konti. Ano ang lilitan? Kikitiran Ito, o oo. kikitiran? Oo, sisiran ng konti. Sinsinan? Yun ang hakbang niya, paliliit. Okay na ba to? Masinsin ang hakbang. O kasi ano damit ng aso yung gawa ko eh. Hindi, depende. Asan o ba yung ano, tahe? Ano yung kokopin? Kasi baka mamaya, portraits ang tahe nun. Oo, aging lang yung puro eh. Ang single Aging, mo. 3 threads lang. Hindi, 4 threads. Oo, 4 threads pala eh. Okay na to. Ang 4 threads ang ganyan talaga kalapat. Kasi kapag ka ano lang, 3 threads lang, makitid ho yun. Hindi yun pwedeng pang join, yung 3 threads. Magjo-join ka ng 2 panel, hindi pwede. Pang ano lang talaga, pang gilid lang. Oh, sige, okay na to. Ngayon, kung halimbawa, pagdating ng tahe, 3 threads pala, eh di alisin nyo lang yung karayom sa kaliwa para Ito. may iwan sa kanan. Oo. 3 threads na siya, tapos makitid lang ang tahe na. Hindi ganyan karapat. Yun na lang ng bahagya yung tension ng sinulid. Sigurado, mamaya, pag alis ka eh. Meron pa pala kayong hindi napansin dyan na problema. Inayos ko yung dito kasi ito hindi gumagana eh. Teka, kung mapapansin nyo ito, pakita ko pala oh. Ito, tingnan nyo sa likod yung nakaangat ho yung tornilyo na yan pero normal lang ho yan. Huwag nyo yung hihigpitan ha. Kasi pag inikot nyo yung papasok, hindi na naman ho gagana to. Okay. So, nakaset na ho yan. Well, wala yung sinulit. Ano lang siya, tagal magtampay. Okay, meron kayong kapitbahay na ano, nagtatahi din. Nahihiraman nyo ng mga karayom, sinulid, babin, babin case. Yan. Pipisilin nyo ito pag nag-adjust kayo dyan. Pipisilin nyo ito para magaan. Tagad na ho yan, 4. Kasi ano yung tela nyo eh, stretchable eh.
na siya. Hindi lang ako. Nakaset ba to? Makina niya. Hindi lang ako. Oh, nakaset naman ho. Yan ang pinakamalaki niya. Subukan niyo patayin sa hindi stretchable para makita niyo kung ano. Oh, stretchable yung tele. Ah, normal lang naman ho. Ganda na naman ang tunog ng high speed mo. Palaban na naman. Okay na po. Okay din sa wakas. Every 6 months, dagdagan nyo ng kalahating basong oil. Wag nyo. Pang flashing lang ho yan. Pinang-flashing lang natin dito yan. Kasi malabnaw yan eh. Ayun. Iba yun. Yung regular na oil lang gagamitin nyo. Ito talaga. Oo, ganyan talaga. Pang flashing lang ho yan. Nagliliyab ho yan. Oo, kaya huwag kayong ano rito, magsisindi dahil baka sumindi yung ano nyo. Yan ho. Pagdagdag nyo after 6 months, gagamitan nyo na ng regular oil na. Huwag na ho yan ha. Baka mamaya ganyan pa rin ang gamitin nyo. Gas ho yan eh. Oo. Paint thinner. Pang-flashing lang ho yan para umakyat ulit yung oil packet. Okay na po. Tutuloy na ho ako. Sige. Maraming salamat. Salamat. Wala naman akong naiwan. Okay. So yun. Okay na yung makina ni ma'am. Yung high speed, akala natin yung capacitor lang talaga, pero ang malalang problema nun, yun nga eh, kasi kaya mag-iisip din kayo bakit nasira yung capacitor. Yun yung mga kailangan ayusin din ng mekaniko, hindi basta pagpunta sira yung capacitor, palit lang kayo ng capacitor. Mali po yun, kailangan na alamin nyo rin kung bakit kayo magpapalit ng capacitor, bakit bumigay ang capacitor. Paminsan-minsan may problema, nagpalit ng capacitor dahil lang talaga nag-fail yung capacitor. Pero mostly, may dahilan kung bakit nag-fail yung capacitor. So yun na nga isa sa dahilan, yung makina kasi malapot na yung masyado yung langis niya, yung ikot ng makina maganit na. So parang yung nangyayari, hirap na yung motor pa ikutin yung makina dahil maganit na. Imagine, imbis na malabnaw na lang isang nagsisirculate dun sa makina, malapot. Kumbaga parang ano siya, parang molasses. Alam niyo yung molasses? Yung parang ganun. So hirap umikot yung makina. Mahirapan din ang motor. Kailangan yun, alisin yung luma, palitan nyo ng bago. Pero hindi pwedeng yung regular oil kaagad na ilalagay nyo. Kailangan ipa-flashing nyo muna ng malabnaw na oil tulad ng diesel. Kung wala kayong makuhang diesel, gas, or kumbaga yung ika nga yung paint thinner. Ayun po. Tapos sa edging naman, simple lang naman ang naging problema. Tapos kailangan lang i-tension yung makina niya para ma-relax yung tahe. Kasi medyo mahigpit eh. Okay, pauwi na po tayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo, paki-like and share na din po. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe. Thank you.